Magandang gabi po, Sir Misteryo. At sa lahat po ng mga nakikinig, itago niyo na lang po ako sa pangalang Nardo, isang tahimik na tagapakinig ng inyong programa. Madalas po akong nakikinig ng mga channel na kagaya po ng sa inyo. Taga Bansud, Mindoro po ako. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari sa aming baryo at saksi ako sa kakaibang insidenteng hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Noong taong 2009, pumanaw ang pinsang kong si Lito dahil sa aksidente. Gaya ng nakagawian sa baryo, sinasagawa ang lamay sa mismong bahay nila. At halos lahat ng kapitbahay ay nandoon gabi-gabi para makiramay. Noong una, normal lang ang lahat. May nagdarasal ng rosaryo, may mga nagkakape at nag-uusap sa gilid. Ngunit sa ikatlong gabi ng burol, napansin namin parang mabigat ng hangin. Ang mga aso sa labas ay tahol ng tahol at ayaw tumigil. Ang mga matatanda ay nagbubulong-bulungan na baka may mga nilalang na nakikidalamhati pero hindi tao. Bantay ako ng pinsang ko noong gabing yon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng matinding antok. Ngunit bago ko ipikit ang aking mga mata, napansin kong gumalaw ang takip ng kabaong. Parang may kumakaluskos mula sa loob. Hindi ko alam kung totoo nga ba yun o dala lang ng antok. Pero tumayo ang balahibo ko sa batok. Maya-maya, nakatulog ako sa upuan. Nagising ako nang biglang may sigawan sa paligid. Nang sumilip ako, laking gulat ko nang makita ko na wala na ang bangkay ng pinsang ko sa kabaong. Ang laman ng kabaong ay isang piraso ng kahoy na hugis tao. Balot na balot ng puting kumot. Parang pinalitan ng katawan niya ng punong kahoy na doon lang biglang napadpad. Agad na kumalat ang takot at sigawan sa lamay. Ang ilan ay nagdarasal ng malakas. Ang iba naman ay agad na lumabas ng bahay. Ang matatanda sa baryo ay nagsabi na iyon daw ay gawain ng isang aswang. Kinukuha ang katawan ng patay upang kainin o gawing alay. At ang iniiwan ay puno o kahoy bilang panlinlang. Kinabukasan, naghanap ang mga tao sa paligid ng baryo. Baka sakaling matagpuan ang katawan ng pinsan ko. Ngunit kahit saan maghanap, hindi na namin siya natagpuan. Mula noon, nakalibing sa sementeryo ng aming baryo ang kabaong na hindi bangkay ang laman, kundi punong kahoy na kasing laki ng tao. Tuwing naaalala ko ang gabing yon, bumabalik ang tanong sa isip ko, paano nangyari yon? At bakit hindi man lang namin napansin kung paano siya kinuha? Hanggang ngayon, naniniwala akong may mga nilalang na nagtatago sa dilim. At kahit sa oras ng lamay, kaya nilang manghimasok at kunin ang mga patay. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. Maraming salamat po at sana po may bahagi niyo po ang kwento ko sa inyong channel. At ito ang karanasang nagpatunay sa akin na ang mga aswang ay hindi lang basta alamat. Dahil minsan, sa mismong lamay ng mahal namin sa buhay, nakita ko kung paano nila kayang palitan ng bangkay ng isang punong kahoy. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misteryo. Madalas po ako nakikinig sa channel nyo, kaya napagpasyahan ko pong ibahagi ang sarili ko pong kwento. Tawagin nyo na lang po akong Erlinda, mula sa San Jose, Antique. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito. Isa itong karanasan na tumatak sa akin dahil saksi ako sa kakaibang pangyayari noong mga huling araw ng buhay ng aking lola. Matanda na noon ang lola ko at ilang buwan na siyang may sakit. Ang mga doktor ay nagsabing mahina na ang katawan niya at malapit na siyang mamaalam. Dahil dito, halos gabi-gabi kaming nagbabantay sa tabi ng kanyang higaan. Noong una, normal lang ang mga gabi, tahimik, puno ng dasal at pagbabantay. Ngunit nang lumala ang kalagayan ng lola ko, nagsimula naming mapansin ang kakaiba. Sa tuwing malapit ng maghating gabi, may naririnig kaming kakaibang pagaspas ng pakpak sa bubungan. Hindi ito tunog ng manok o paniki. Masyadong malakas, mabigat at tila umiikot sa mismong bubungan ng aming bahay. Kasabay ng tunog, ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok kahit nakasara ang mga bintana. Minsan, sa gilid ng mata ko, nakikita akong may aninong lumilipad at dumadaan sa harap ng buwan. Ang mga aso sa kapitbahay ay sabay-sabay na tahol ng tahol
na para bang may nilalang silang pinapalayas. Habang lumalala ang sakit ng lola ko, lalo ring lumalakas ang presensya ng nilalang na iyon. Isang gabi, nagising ako dahil parang may tumatama sa bintana. Nang lingunin ko, nanlaki ang mata ko. Nang makita kong may mahahabang daliri na kumakapit sa gilid ng dingding at dahan-dahang sumusubok sumilip. Ang hugis ng mukha ay parang tao, ngunit mahaba ang dila at kumikislap ang mga mata na kulay pula. Nanlamig ako at hindi nakagalaw. At sa mismong oras na iyon, biglang napaubo ng malakas ang lola ko. Halos hindi na makahinga. Kasabay ng pag-ubo niya ay narinig ko ulit ang malakas na pagaspas ng pakpak na papalayo. Kinabukasan, mas lalong humina ang lola ko. At sa huling gabi, bago siya pumanaw, narinig ulit namin ang parehong tunog, pagaspas, yabag sa bubungan at mga alulong ng aso. Para bang may nilalang na nag-aabang ng kanyang huling hininga. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyan ng pumanaw ang lola ko at kasabay ng kanyang paghinga sa huling sandali, may narinig kaming lahat na napakalakas na paglipad mula sa bubungan. Para bang may nilalang na umalis nang nakuha na ang matagal niyang hinihintay. Mula noon, naniwala ako sa sinasabi ng matatanda na may mga aswang na hindi lamang nangangain ng laman o dugo, kundi nag-aabang ng mga taong mamamatay upang maagaw ang kanilang kaluluwa. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio. Sana po may bahagi niya po ito sa inyong channel. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak sa gabi, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon. At naniniwala ako, Sir Misterio, na may mga nilalang talagang nag-aabang sa huling buntong hininga ng tao. Magandang araw po, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig, tawagin niyo na lang po akong Marvin, isang silent listener ng inyong programa. Taga-Calbayog Samar ako at ngayon lang ako naglakas loob na magpadala ng kwento. Ito po ay isang karanasan na tumatak sa akin simula noong high school ako at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Lumaki ako sa isang baryo na napapaligiran ng mga bukirin at maliliit na burol. Madalas kaming tumatambay ng mga kaibigan ko sa itaas ng isang burol para doon manood at magpalubog ng araw. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, nag-iba ang lahat. Habang naglalakad ako pauwi galing sa burol, bigla akong narinig ang kakaibang pagaspas ng pakpak. Di yung parang normal na ipon. Masyado itong malakas, mabigat at mababa ang tunog. Nang lingunin ko, wala akong nakita, pero ramdam kong may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa paanan ng burol, nakita ko sa di kalayuan ng isang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Mahaba ang buhok at nakayukulang. Akala ko'y kapitbahay naming matanda, pero nang papalapit na ako, napansin kong nakayapak siya at ang mga paa niya ay baliktad ang pagkakalagay sa normal na posisyon. Yung kanang paa niya ay nakalagay sa kaliwa at yung kaliwang paa niya ay nasa kanan naman. Nang sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Ang babae ay dahan-dahang tumingala. Ang mukha niya ay maputla, ang mga mata niya ay pula, at ang bibig ay may matutulis na ngipin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, unti-unti siyang lumutang pataas hanggang sa nagkaroon siya ng pakpak na kulay itim at makintab. Kumawala ako sa pagkakatitig at mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit kahit tumatakbo ako, ramdam ko ang malakas na hangin na nililikha ng kanyang pakpak. Para bang sinusundan niya ako. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto at halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Kinabukasan, kumalat ang balita na may buntis sa kabilang baryo na biglang nakunan. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ay dahil may aswang na palaging nakikita sa may burol tuwing hating gabi. Mula noon, wala nang naglakas ng loob na dumaan doon kapag gabi. Ako mismo, tuwing napapadaan ako sa paanan ng burol, parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at ang presensyang nakamasid mula sa itaas. Hindi ko alam kung anong nilalang talaga ang nakita ko, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako muling magpapalipas ng gabi sa nasabing burol. Hanggang ngayon, nananatili sa isip ko ang itsura ng babae na may baliktad na paa at pakpak na parang paniki. At sa tuwing naiisip ko, kinikilabutan pa rin ako. Ako po si Marvin ng Calbayog Samar.
At ito ang karanasang nagpapatunay na ang mga kwento ng aswang sa aming lugar ay hindi basta alamat lamang. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. More powers po sa channel nyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misteryo. Sana magustuhan niyo po ang kwento ko. Ako po si Jericho, Tubong Rojas Capiz. Maraming kwento tungkol sa aswang dito sa amin. Pero itong ikukwento ko ay isa sa pinakanakakatakot na karanasan ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa akin noong ako'y 12 anyos pa lang. Lumaki ako sa baryo na napapalibutan ng malawak na taniman ng saging. Araw-araw kami naglalaro ng mga pinsan ko roon. Pero kapag dapit hapon, sinasabihan kaming umuwi agad dahil raw lumalabas sa mga nilalang na hindi namin nakikita sa liwanag ng araw. Isang hapon ng buwan ng Agosto, naabutan ako ng dilim sa sagingan. Habang naglalakad ako pauwi, may narinig akong iyak ng bata. Mahina lang noong una, pero habang lumalapit ako, palakas ng palakas. Nagtaka ako dahil alam kong wala namang bahay sa bahaging iyon ng taniman. Nang hanapin ko ang pinanggagalingan ng iyak, tumambad sa akin ng isang batang nakaupo sa lupa. Mga 4 na taong gulang ang itsura. Walang saplot at maruming-marumi ang katawan. Ang nakakapagtaka, nang lumapit ako para tulungan siya, bigla siyang umiti. Ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. Mahaba at puno ng matutulis na ngipin. Sa isang iglap, naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Ang batang nakita ko ay biglang tumayo at mabilis na tumakbo papasok sa makapal na sagingan. Pero ang pagtakbo niya ay hindi pangkaraniwan, parang gumagapang at lumilipad ng sabay. Agad akong umaripas ng takbo pa uwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Kinabukasan, may balita sa baryo na may buntis na biglang inatake ng matinding panghihina. Ang sabi ng mga matatanda, iyon daw ang aswang na nagpapakita bilang bata para malinlang ang sino mang nakakasalubong niya. Mula noon, tuwing naaalala ko ang itsura ng batang iyon, bumabalik ang kaba at takot sa dibdib ko. At kahit saan ako magpunta, daladala ko ang alaala na minsan sa buhay ko, nasilayan ko mismo ang nilalang na tinatawag nilang aswang ng Capiz. Magandang araw sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Antonio, Tubong Bailin, Cavite. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa aming pamilya at mga kapitbahay. Nangyari ito noong 2012 sa mismong baryo namin, kung saan may isang kapitbahay na hanggang ngayon ay pinaghihinalaan naming aswang. Tahimik at payapa ang aming baryo noon. Maliit lang ang komunidad at halos magkakakilala ang lahat. Ngunit may isang pamilya na laging tampok sa mga usap-usapan. Ang pamilya ni Aling Marta. Wala itong asawa at nag-iisang nakatira sa lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Ang ikinagugulat ng lahat, kahit may edad na siya, tila hindi siya tumatanda. Ang balat niya ay makinis, ang buhok ay itim na itim at hindi mo mahahalata ang edad kung hindi mo siya tititigan ng malapitan. Nagsimula ang hinala ng mga tao nang may ilang buntis sa baryo na biglang nagkaroon ng komplikasyon. May mga gabi rin na naririnig ng mga kapitbahay ang kaluskos ng kokong sa bubungan o kaya ay kakaibang pagaspas ng pakpak sa kalagitnaan ng gabi. Ako mismo ang nakaranas ng kakaiba isang gabi. Matapos akong magbantay sa palayan, umuwi ako ng hating gabi. Habang naglalakad sa madilim na daan, napansin kong may babae sa unahan na tila nakatayo lang at hindi kumikilos. Nang lapitan ko, nagulat ako dahil si Aling Marta pala. Ang mata niya ay kumikislap sa dilim at ang titig niya ay matalim. Hindi siya nagsasalita. Tumingin lang at biglang lumakad papunta sa direksyon ng kakawian. Sa kabila ng kabog ng dibdib ko, hindi ko na siya sinundan at mabilis akong umuwi. Kinabukasan, isa na namang buntis ang natakay ng matinding panghihina at dinala pa sa ospital. Sa parehong gabi,
Napansin naming naglaho raw si Aling Marta mula sa kanyang bahay. Wala siyang nakitang tao na pumasok o lumabas. Pero walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Gumuting ang gabi na napatunayang mismo ang hinala. Habang natutulog ang pamilya ko, may malakas na kalabog sa bubungan. Pag-akyat ng tatay ko, nakita niya ang mahabang bakas ng kuko na para bang isang hayop ang gumapang doon. Sa labas ng bintana, naaninag ko ang hugis ng isang babae. Payak at nakalawit ang dila. Ang kanyang katawan ay tila nakabaluktot at unti-unting nadalaw sa dilim. Kinabukasan, dumating si Aling Marta sa bahay namin at nagtanong kung kamusta ang kapatid kong bagong panganak. Napansin kong parang may amoy dugo ang kanyang hininga at pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang lahat ng tao sa bahay ay tahimik lang, pero ramdam naming lahat na may kakaiba sa kanya. Mula noon, mas lalong tumibay ang paniniwala ng mga tao sa baryo na siya ay isang aswang. Hindi man siya nahuli o napatunayan ng tuluyan. Hanggang sa huling araw niya sa baryo ay iniwasan siya ng lahat. At ako, Sir Misterio, hanggang ngayon ay hindi ko malimutan ang gabing nasilayan ko ang kakaibang nilalang na iyon at ang titig ng isang kapitbahay na hanggang ngayon ay tinatawag pa rin namin ang aswang ng Bailén. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana may bahagi niyo po ito sa iyong channel. Magandang gabi po, Sir Misterio. At sa lahat po ng mga nakikinig, itago niyo na lang po ako sa pangalang Nardo. Isang tahimik na tagapakinig ng inyong programa. Madalas po akong nakikinig ng mga channel na kagaya po ng sa inyo. Taga Bansod, Mindoro po ako. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari sa aming baryo. At saksi ako sa kakaibang insidenteng hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Noong taong 2009, pumanaw ang pinsang kong si Lito dahil sa aksidente. Gaya ng nakagawian sa baryo, sinasagawa ang lamay sa mismong bahay nila. At halos lahat ng kapitbahay ay nandoon gabi-gabi para makiramay. Nung una, normal lang ang lahat. May nagdarasal ng rosaryo, may mga nagkakape at nag-uusap sa gilid. Ngunit sa ikatlong gabi ng burol, napansin namin parang mabigat ng hangin. Ang mga aso sa labas ay tahol ng tahol at ayaw tumigil. Ang mga matatanda ay nagbubulong-bulungan na baka may mga nilalang na nakikidalamhati pero hindi tao. Bantay ako ng pinsang ko noong gabing yon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng matinding antok. Ngunit bago ko ipikit ang aking mga mata, napansin kong gumalaw ang takip ng kabaong. Parang may kumakaluskos mula sa loob. Hindi ko alam kung totoo nga ba yun o dala lang ng antok. Pero tumayo ang balahibo ko sa batok. Maya-maya, nakatulog ako sa upuan. Nagising ako nang biglang may sigawan sa paligid. Nang sumilip ako, naking gulat ko nang makita ko na wala na ang bangkay ng pinsang ko sa kabaong. Ang laman ng kabaong ay isang piraso ng kahoy na hugis tao. Balot na balot ng puting kumot. Parang pinalitan ng katawan niya ng punong kahoy na doon lang biglang napadpad. Agad na kumalat ang takot at sigawan sa lamay. Ang ilan ay nagdarasal ng malakas. Ang iba naman ay agad na lumabas ng bahay. Ang matatanda sa baryo ay nagsabi na iyon daw ay gawain ng isang aswang. Kinukuha ang katawan ng patay upang kainin o gawing alay. At ang iniiwan ay puno o kahoy bilang panlinlang. Kinabukasan, naghanap ang mga tao sa paligid ng baryo. Baka sakaling matagpuan ang katawan ng pinsan ko. Ngunit kahit saan maghanap, hindi na namin siya natagpuan. Mula noon, nakalibing sa sementeryo ng aming baryo ang kabaong na hindi bangkay ang laman, kundi punong kahoy na kasing laki ng tao. Tuwing naaalala ko ang gabing yon, bumabalik ang tanong sa isip ko, paano nangyari yon? At bakit hindi man lang namin napansin kung paano siya kinuha? Hanggang ngayon, naniniwala akong may mga nilalang na nagtatago sa dilim. At kahit sa oras ng lamay, kaya nilang manghimasok at kunin ang mga patay. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana po may bahagi niyo po ang kwento ko sa inyong channel. At ito ang karanasang nagpatunay sa akin na ang mga aswang ay hindi lang basta alamat.
Dahil minsan, sa mismong lamay ng mahal namin sa buhay, nakita ko kung paano nila kayang palitan ng bangkay ng isang punong kahoy. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misterio. Madalas po ako nakikinig sa channel nyo, kaya napagpasyahan ko pong ibahagi ang sarili ko pong kwento. Tawagin nyo na lang po akong Erlinda, mula sa San Jose Antique. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito. Isa itong karanasan na tumatak sa akin dahil saksi ako sa kakaibang pangyayari noong mga huling araw ng buhay ng aking lola. Matanda na noon ang lola ko at ilang buwan na siyang may sakit. Ang mga doktor ay nagsabing mahina na ang katawan niya at malapit na siyang mamaalam. Dahil dito, halos gabi-gabi kaming nagbabantay sa tabi ng kanyang higaan. Noong una, normal lang ang mga gabi, tahimik, puno ng dasal at pagbabantay. Ngunit nang lumala ang kalagayan ng lola ko, nagsimula naming mapansin ang kakaiba. Sa tuwing malapit ng maghating gabi, may naririnig kaming kakaibang pagaspas ng pakpak sa bubungan. Hindi ito tunog ng manok o paniki. Masyadong malakas, mabigat at tila umiikot sa mismong bubungan ng aming bahay. Kasabay ng tunog, ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok kahit nakasara ang mga bintana. Minsan, sa gilid ng mata ko, nakikita kong may aninong lumilipad at dumadaan sa harap ng buwan. Ang mga aso sa kapitbahay ay sabay-sabay na tahol ng tahol na para bang may nilalang silang pinapalayas. Habang lumalala ang sakit ng lola ko, lalo ring lumalakas ang presensya ng nilalang na iyon. Isang gabi, nagising ako dahil parang may tumatama sa bintana. Nang lingunin ko, nanlaki ang mata ko. Nang makita kong may mahahabang daliri na kumakapit sa gilid ng dingding at dahan-dahang sumusubok sumilip. Ang hugis ng mukha ay parang tao, ngunit mahaba ang dila at kumikislap ang mga mata na kulay pula. Nanlamig ako at hindi nakagalaw. At sa mismong oras na iyon, biglang napaubo ng malakas ang lola ko. Halos hindi na makahinga. Kasabay ng pag-ubo niya ay narinig ko ulit ang malakas na pagaspas ng pakpak na papalayo. Kinabukasan, mas lalong humina ang lola ko. At sa huling gabi, bago siya pumanaw, narinig ulit namin ang parehong tunog, pagaspas, yabag sa bubungan at mga alulong ng aso. Para bang may nilalang na nag-aabang ng kanyang huling hininga. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyan ng pumanaw ang lola ko at kasabay ng kanyang paghinga sa huling sandali, minarinig kaming lahat na napakalakas na paglipad mula sa bubungan. Para bang may nilalang na umalis nang nakuha na ang matagal niyang hinihintay. Mula noon, naniwala ako sa sinasabi ng matatanda na may mga aswang na hindi lamang nangangain ng laman o dugo, kundi nag-aabang ng mga taong mamamatay upang maagaw ang kanilang kaluluwa. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio. Sana po may bahagi niya po ito sa inyong channel. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak sa gabi, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon. At naniniwala ako, Sir Misterio, na may mga nilalang talagang nag-aabang sa huling buntong hininga ng tao. Magandang araw po, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig, tawagin niyo na lang po akong Marvin, isang silent listener ng inyong programa. Nagkakalbayog summer ako at ngayon lang ako naglakas loob na magpadala ng kwento. Ito po ay isang karanasan na tumatak sa akin simula noong high school ako at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Lumaki ako sa isang baryo na napapaligiran ng mga bukirin at maliliit na burol. Madalas kaming tumatambay ng mga kaibigan ko sa itaas ng isang burol para doon manood at magpalubog ng araw. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, nag-iba ang lahat. Habang naglalakad ako pauwi galing sa burol, bigla akong narinig ang kakaibang pagaspas ng pakpak. Di yung parang normal na ipon. Masyado itong malakas, mabigat at mababa ang tunog. Nang lingunin ko, wala akong nakita, pero ramdam kong may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa paanan ng burol, nakita ko sa di kalayuan ng isang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Mahaba ang buhok at nakayuko lang. Akala ko'y kapitbahay naming matanda, pero nang papalapit na ako, napansin kong nakayapak siya at ang mga paa niya ay baliktad ang pagkakalagay sa normal na posisyon. Yung kanang paa niya ay nakalagay sa kaliwa at yung kaliwang paa niya ay nasa kanan naman. Nang sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko.
Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Ang babae ay dahan-dahang tumingala. Ang mukha niya ay maputla, ang mga mata niya ay pula, at ang bibig ay may matutulis na ngipin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, unti-unti siyang lumutang pataas hanggang sa nagkaroon siya ng pakpak na kulay itim at makintab. Kumawala ako sa pagkakatitig at mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit kahit tumatakbo ako, ramdam ko ang malakas na hangin na nililikha ng kanyang pakpak. Para bang sinusundan niya ako. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto at halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Kinabukasan, kumalat ang balita na may buntis sa kabilang baryo na biglang nakunan. Sabi ng mga matatanda, yun daw ay dahil may aswang na palaging nakikita sa may burol tuwing hating gabi. Mula noon, wala nang naglakas ng loob na dumaan doon kapag gabi. Ako mismo, tuwing napapadaan ako sa paanan ng burol, parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at ang presensyang nakamasid mula sa itaas. Hindi ko alam kung anong nilalang talaga ang nakita ko, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako muling magpapalipas ng gabi sa nasabing burol. Hanggang ngayon, nananatili sa isip ko ang itsura ng babae na may baliktad na paa at pakpak na parang paniki. At sa tuwing naiisip ko, kinikilabutan pa rin ako. Ako po si Marvin ng Kalbayog, Samar. At ito ang karanasang nagpapatunay na ang mga kwento ng aswang sa aming lugar ay hindi basta alamat lamang. Hanggang dito na lang po, Sir Misteryo. More powers po sa channel nyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misteryo. Sana magustuhan niyo po ang kwento ko. Ako po si Jericho, Tubong Rojas Capiz. Maraming kwento tungkol sa aswang dito sa amin. Pero itong ikukwento ko ay isa sa pinaka-nakakatakot na karanasan ko. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa akin noong ako'y 12 anyos pa lang. Lumaki ako sa baryo na napapalibutan ng malawak na taniman ng saging. Araw-araw kami naglalaro ng mga pinsan ko roon. Pero kapag dapit hapon, sinasabihan kaming umuwi agad dahil raw lumalabas sa mga nilalang na hindi namin nakikita sa liwanag ng araw. Isang hapon ng buwan ng Agosto, naabutan ako ng dilim sa sagingan. Habang naglalakad ako pa uwi, may narinig akong iyak ng bata. Mahina lang noong una, pero habang lumalapit ako, palakas ng palakas. Nagtaka ako dahil alam kong wala namang bahay sa bahaging iyon ng taniman. Nang hanapin ko ang pinanggagalingan ng iyak, tumambad sa akin ng isang batang nakaupo sa lupa. Mga 4 na taong gulang ang itsura. Walang saplot at maruming-marumi ang katawan. Ang nakakapagtaka, nang lumapit ako para tulungan siya, bigla siyang umiti. Ang ngiting iyon ay hindi pangkaraniwan. Mahaba at puno ng matutulis na ngipin. Sa isang iglap, naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Ang batang nakita ko ay biglang tumayo at mabilis na tumakbo papasok sa makapal na sagingan. Pero ang pagtakbo niya ay hindi pangkaraniwan, parang gumagapang at lumilipad ng sabay. Agad akong kumaripas ng takbo pa uwi. Pagdating ko sa bahay, hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Kinabukasan, may balita sa baryo na may buntis na biglang inatake ng matinding panghihina. Ang sabi ng mga matatanda, iyon daw ang aswang na nagpapakita bilang bata para malinlang ang sino mang nakakasalubong niya. Mula noon, tuwing naaalala ko ang itsura ng batang iyon, bumabalik ang kaba at takot sa dibdib ko. At kahit saan ako magpunta, daladala ko ang alaala na minsan sa buhay ko, nasilayan ko mismo ang nilalang na tinatawag nilang aswang ng Capiz. Magandang araw sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Antonio, Tubong Bailin, Cavite. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa aming pamilya at mga kapitbahay. Nangyari ito noong 2012 sa mismong baryo namin, kung saan may isang kapitbahay na hanggang ngayon ay pinaghihinalaan naming aswang. Tahimik at payapa ang aming baryo noon.
Maliit lang ang komunidad at halos magkakakilala ang lahat. Ngunit may isang pamilya na laging tampok sa mga usap-usapan. Ang pamilya ni Aling Marta. Wala itong asawa at nag-iisang nakatira sa lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Ang ikinagugulat ng lahat, kahit may edad na siya, tila hindi siya tumatanda. Ang balat niya ay makinis, ang buhok ay itim na itim at hindi mo mahahalata ang edad kung hindi mo siya tititigan ng malapitan. Nagsimula ang hinala ng mga tao nang may ilang buntis sa baryo na biglang nagkaroon ng komplikasyon. May mga gabi rin na naririnig na mga kapitbahay ang kaluskos ng kuko sa bubungan o kaya ay kakaibang pagaspas ng pakpak sa kalagitnaan ng gabi. Ako mismo ang nakaranas ng kakaiba isang gabi. Matapos akong magbantay sa palayan, umuwi ako ng hating gabi. Habang naglalakad sa madilim na daan, napansin kong may babae sa unahan na tila nakatayo lang at hindi kumikilos. Nang lapitan ko, nagulat ako dahil si Aling Marta pala. Ang mata niya ay kumikislap sa dilim at ang titig niya ay matalim. Hindi siya nagsasalita. Tumingin lang at biglang lumakad papunta sa direksyon ng kakawian. Sa kabila ng kabog ng dibdib ko, hindi ko na siya sinundan at mabilis akong umuwi. Kinabukasan, isa na namang buntis ang inatake ng matinding panghihina at dinala pa sa ospital. Sa parehong gabi, napansin naming naglaho raw si Aling Marta mula sa kanyang bahay. Wala siyang nakitang tao na pumasok o lumabas. Pero walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Gumuting ang gabi na napatunayan ko mismo ang hinala. Habang natutulog ang pamilya ko, may malakas na kalabog sa bubungan. Pag-akyat ng tatay ko, nakita niya ang mahabang bakas ng kuko na para bang isang hayop ang gumapang doon. Sa labas ng bintana, naaninag ko ang hugis ng isang babae. Payat at nakalawit ang dila. Ang kanyang katawan ay tila nakabaluktot at unti-unting nagdalaho sa dilim. Kinabukasan, dumating si Aling Marta sa bahay namin at nagtanong kung kamusta ang kapatid kong bagong panganak. Napansin kong parang may amoy dugo ang kanyang hininga at pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang lahat ng tao sa bahay ay tahimik lang, pero ramdam naming lahat na may kakaiba sa kanya. Mula noon, mas lalong tumibay ang paniniwala ng mga tao sa baryo na siya ay isang aswang. Hindi man siya nahuli o napatunayan ng tuluyan. Hanggang sa huling araw niya sa baryo ay iniwasan siya ng lahat. At ako, Sir Misterio, hanggang ngayon ay hindi ko malimutan ang gabing nasilayan ko ang kakaibang nilalang na iyon at ang titig ng isang kapitbahay na hanggang ngayon ay tinatawag pa rin namin ang aswang ng Bailem. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Maraming salamat po at sana may bahagi niyo po ito sa iyong channel. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. At syempre po sa inyo, Sir Misterio. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Rosa, 36 anyos. Nakatira po ako dito sa Leyte. Lumaki ako sa baryo kung saan kilala ang isang matandang manggagamot. Ang pangalan niya, Aling Sabel. Sikat siya sa aming lugar dahil sa husay niyang maghilot at gumamot ng may sakit gamit ang mga dahon at orasyon. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga chismis tungkol sa kanya. Sabi ng matatanda, hindi lang daw siya manggagamot, kundi isa ring aswang. Pero dahil marami siyang natutulungan, pinipili ng mga tao na manahimik. Ito ang aking naging personal na karanasan tungkol sa kanya. Nagkasakit ng matindi ang aking anak. Nilagnat siya ng 3 araw at hindi gumagaling kahit anong gamot ang ibigay namin. Dahil sa takot, napilitan ako lumapit kay Aling Sabel. Pagdating ko sa bahay niya, madilim ang paligid. Nakabukas ang pinto, pero wala akong makitang tao. Nang tatawag na sana ako, biglang lumitaw si Aling Sabel mula sa likod ng pintuan. Nakangiti siya, pero ang mga mata niya namumula. "Pasok ka, Iha, dalhin mo ang anak mo rito," sabi niya. Kinakabahan ako pero sumunod na rin. Pinahiga niya ang anak ko sa banig at sinimulang dasalan habang may dinudurog na dahon at pinapahid sa katawan ng bata. Habang tumatagal, napansin kong hindi nakatingin sa anak ko si Aling Sabel kundi sa tiyan ko. Para bang may inaabangan siya. Maya-maya,
Napansin ko ang dila niya, unti-unting lumalabas, mahaba at punong-puno ng laway. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Naalala ko bigla ang bilin ng aking lola. Mag-ingat ka kay Aling Sabel. Hindi lahat ng tinutulungan niya gumagaling. May ilan nawawala na lang. Dahil sa takot, mabilis kong dinampot ang anak ko at tumakbo palabas ng bahay. Habang nagmamadali akong lumayo, narinig ko ang boses niya mula sa dilim. Huwag kang mag-alala, babalikan kita. Kinabukasan, laking gulat ko, biglang gumaling ang anak ko. Para bang walang nangyari. Pero sa halip na matuwa, lalo akong natakot. Simula noon, tuwing dumadaan ako sa harap ng bahay ni Aling Sabel, lagi kong nararamdaman na may mga matang nakamasid sa akin. At tuwing hating gabi, naririnig ko ang yabag na dumadaan sa bubong ng aming bahay. Hindi ko lang alam kung totoo nga manggagamot siya o isa siyang aswang na nagkukubli sa anyo ng mabuting albularyo. Ako si Luz Buminda, 27 years old, Tubong Capiz. Alam kong kilala ang lugar namin dahil sa mga kwento ng aswang. Madalas itong kwento ng mga matatanda. Pero noon, hindi ko iyong pinaniniwalaan. Sabi ko nga, baka kwento lang para takutin ng mga bata. Pero nagbago ang lahat nang maranasan ko ito mismo. Noong buntis ako sa aking panganay, madalas akong maiwan sa bahay. Nasa laot kasi si Mister, nangingisda. At karaniwan ay madaling araw na akong makauwi. Malayo ang pagitan ng bahay namin sa mga kapitbahay. Aking huni ng kuliglig at alon sa dagat ang naririnig ko. Tahimik at payapa. Oo, yun ang akala ko. Isang madaling araw, mga bandang 2:00, nagising ako dahil may narinig akong kaluskos sa bubong. Sa una, inisip ko baka pusa lang o ipon. Pero habang tumatagal, ramdam ko na mabigat ang yabag. Hindi ito hayop. Para bang may taong naglalakad sa ibabaw ng bahay. Humigpit ang yakap ko sa aking tiyan. Lalong tumindig ang balahibo ko nang marinig ko ang tunog ng matatalim na kuko na kumakaskas sa yero. Dahan-dahan, parang may gumagapang paikot sa bubungan namin. Bigla akong kinilabutan nang marinig ko ang isang kakaibang tunog. Parang iyak ng sanggol. Mahina noong una pero unti-unting lumalakas. At ang pinakamatindi, parang nagmumula mismo sa bubong. Doon ko naalala ang bilin ng lola ko. Pag buntis ka, huwag mong hahayaang walang apoy o asin sa paligid. Kasi ang tiyan ng buntis, iyan ang pinupunterya ng mga aswang. Halos manginig ang tuhod ko habang bumabangon ako. Dali-dali kong kinuha ang garapon ng asin sa kusina. Pagbalik ko sa kwarto, nanlaki ang mata ko sa nakita. May aninong nakadungaw sa bintana. Mahaba ang buhok, nakalugay, at namumula ang mga mata na parang nagliliyab sa dilim. Mula sa kanyang bibig, may mahabang dila na kumakawit-kawit, dahan-dahang lumalabas, para bang inaabot ang tiyan ko. Halos mawalan ako ng boses sa takot, pero naalala ko ang asin sa kamay ko. Buong lakas kong tinapon iyon sa bintana. Isang matinis at nakakabing sigaw ang umalingaw-ngaw. Umalabog ang buong bubong at kasabay noon, parang may mabigat na bagay na tumalon palayo. Naiwan sa sahig ang malagkit na likido na amoy bulok na karne. Kinabukasan, nag-ikot ang mga kapitbahay. May balitang may isang babae sa kabilang baryo ang hindi lumalabas ng bahay. Ayon sa mga nakakita, may malalaking paso raw sa katawan niya at parang hindi maipaliwanag kung saan nanggaling. Mula noon, naniwala na ako. Hindi pala lahat ng kwento ng matatanda ay katang-isip lang. At simula ng gabing yon, palagi akong may asin at bawang sa tabi ng aking higaan. Dahil hindi mo alam kung kailan muling babalik ang bisita sa bubong. Magandang araw po, Sir Misterio, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Mario. 41 anyos. Nakatira po dito sa Antique. Bata pa lang ako, lagi kong naririnig ang mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang. Sabi nila, sa probinsya raw namin, madalas lumalabas ang mga nilalang na ito kapag kabilugan ng buwan. Lalo na kung madaling araw. Oras daw yon ng mga gutom na espiritu. Aaminin ko, noong bata ako, hindi ako naniniwala. Para sa akin, kwento lang iyon para takutin kami.
para hindi kami gumala sa gabi. Pero isang karanasan ng tuluyang nagbago sa paniniwala ko. 21 anyos ako noon. Galing ako sa inuman sa kabilang baryo. Madaling araw na at wala nang masasakyan pa uwi. Kaya naglakad ako sa kalsada. Dala ang maliit kong flashlight. Tahimik ang paligid, walang tao, walang dumaraan na sasakyan, tanging huni ng mga kuliglig, hampas ng hangin, at langit-ngit ng mga dahon sa paligid. Habang naglalakad, bigla akong nakarinig ng isang iyak. Mahina lang noong una, parang huni lamang ng pusa. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas. Hindi siya pusa, kundi iyak ng bata. Napahinto ako sa oras na iyon, mga alauna ng madaling araw. Imposibleng may batang naglalaro o naglalakad sa daan. Kinilabutan ako, pero sa isip ko, baka may batang naliligaw o naiwan ng magulang. Kaya kahit kabado ako ng mga oras na yon, Sir Misterio, sinundan ko ang tunog. Sa gilid ng daan, sa may kakahuyan, nakita ko siya. Isang batang babae, nakaupo sa lupa, nakatalikod. Mahaba ang buhok na gusot, nakasuot ng puting damit na tila luma na at marumi. Umiiyak siya at napansin kong ang mga balikat niya ay nanginginig. Lumapit ako, inabot ang balikat niya at tinanong, "Iha, bakit nandito ka mag-isa? Nasaan ang mga magulang mo?" Pero hindi siya sumagot. Tumigil lang siya bigla sa pag-iyak at nanahimik. At dahan-dahan, iniangat niya ang ulo niya at lumingon sa akin. Halos mabitawang ko ang flashlight ko sa nakita ko. Hindi bata ang mukha niya, matanda siya. Ang balat, kulukulubot, maputla. At ang mga mata, namumula, para bang nagliliyab. Nakabuka ang kanyang bibig. At sa loob noon, nakita ko matutulis ng ngipin. Parang pangil ng aso. Mula sa kanyang bibig, may lumalabas na mahaba at malangis na dila. Dahan-dahan itong umuusli, umaabot papalapit sa akin. Agad akong umatras. Tumakbo ako pabalik sa kalsada, halos madapa-dapa sa pagmamadali. Pero naririnig ko mula sa likod ko ang mabibigat na yabag. Hindi tunog ng bata, kundi ng mabangis na hayop. Mabilis, malakas, parang may humahabol sa akin. Habang tumatakbo, naririnig kong tumatawa siya. Hindi na iyak ng bata, kundi malalim na halakhak. Pagdating ko sa bahay, halos masira ako ang pinto sa pagmamadaling pagbukas. Agad kong isinara, isinusi, at napahiga ako sa sahig. Hingal na hingal ako noong mga oras na yun. Kinabukasan, ikinuwento ko kay nanay ang nangyari. Hindi na siya nagulat, sabi niya. Sinabi ko na sa'yo, ang mga aswang minsan ginagamit ang anyo ng mga bata para makaakit ng tao. Kapag naawa ka, doon ka nila mabibiktima. Mula noon, hindi na ako muling naglakad ng mag-isa sa 10 oras ng gabi. Dahil ngayon, alam ko na, hindi lahat ng batang umiiyak sa dilim ay bata talaga.